We have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the president should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual doon sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung tiwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa? Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin, at hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatoriables po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man
na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Next. Follow-up question, Yusek, from Maricel Halili. Sorry, ma'am. What do you mean by that? Was it a deliberate effort from the President not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, ang pinakahuli. Pero kung ano man po ang paano niya itong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa Pangulo po yun. Wala po tayong personal knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin noong mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente personally kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Sa akin po, personally wala. Tanungin po natin kung meron po kay Congressman Toby. Sinabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino galing yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba, huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo, garbage in, garbage out. Tama na. Vice, tanong ko lang sa local, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or endorse sila from PDP Laban? And nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRD na dinala sa Hague? Sino? MILF. MILF? Well, katungod na no sa tanan organisasyon kung unsa ang ilahang pamulitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita nagapresenta lang sa katauhan kung paunsa sila una magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders. And next is wala sila nabanggit about after your father na dinala sa Hague. Straight na vote sa PDP, sa Duterte Senators. VP, according kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito, VP? Okay, pahiram ko sa mga puti. Dara, VP. Kaya Adjong na VP. Adjong, shame campaign against the administration called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adjong Manggod, produkto manggod ni siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Napa VP. Next. Contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paolo Ortega, the 5th of La Union on Monday said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. South China Sea. Ang ginaistoryahan. Kani si Puan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adopt po og deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyang bakba. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte.
So,